Pag-usapan natin yung nangyaring confirmation of charges dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero mas maganda, pag-usapan po natin ito kasama ang isang eksperto sa batas, ha? Nasa linya po natin ang Associate Dean ng University of Makati, UMac, ha? School of Law, Constitutional Law Professor. Kaibigan natin to si Attorney Cecilio Duca. Attorney, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama Dennis. Paglilinaw lang po, hindi na po tayo associate din ng University of Makati. Tapos na ho. Tapos na. Okay. Professor na lamang ho tayo na nagtuturo ng batas. Yun. Pero nasa UMac pa rin ho kayo. Opo. Okay. Pero kayo, nagtuturo pa rin tayo at kayo abogado pa rin. Yun ang importante doon. Sige. Okay. Attorney, pag-usapan ho natin, assessment mo na ninyo nung mga pangyayari kahapon. Yung ito pong confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Attorney, go ahead. Okay lang naman po yun. Nasa procedure po yun sa Rome Statute na ilalahad ng mga nagsasakdal ang kanyang, actually, pangunahing statements lang ho yun at wala pang evidentiary matters na ipinapalabas. So ito ho, statement nung nag-aakusa, nagsasakdal, at statement naman ng depensa, siyempre, pagtatanggol nila ang kanilang panig, normal lamang ho yun sa proseso natin, ika nga sa paraan ng due process. Yun, teka muna, bago yung aking second question, mag-greet ako sa isa pang abogado. Attorney Romy Mac is in the house. Ni Romy Macalintal, attorney, nandito. Ito aming host doon sa Senior Moments. Nako, magaling pong abogado yan. Oo, kaibigan natin to, attorney, di ba? Si Attorney Romy Mac. Meron siyang taping kasi kaya andito siya. si Attorney Romy Mac. Ingat, Attorney Mac. Okay. Kahapon, attorney, medyo nagulat lang ako dahil ang akala ko mangyayari kahapon, yung basahan lang ng charges. Pero nagulat ako, lumabas yung ibaba mo ng konti yung para may pumapasok. Nagulat lang ako kahapon, attorney, na pwede na pala. Ewan ko kung nagulat ka rin, pwede nang para silang nag-present na ng mga ebidensya kahapon kasama yung mga video playing, attorney. Normal po yun. Iba ho kasi ang proseso nila under the Rome Statute kaysa procedure natin. Kaysa atin ang katumbas nun parang arraignment lang. Pero sa kanila confirmation of charges, binigyan ng parang opening statement ang mga nagsasakdal at ang prosecution, depensa. So pinagbigyan po sila kung ano yung mga parang introduction, kung ano yung mga gagawin nila pagdating sa trial. Pero yun naman po ay wala pang evidentiary value dahil yun na lamang po ay panimula pa lamang. So kaya nakita lang ho natin kung ano yung mga maaari nilang ipresentang ebidensya magkabilang panig. At yan po ay pinapayagan sa kanilang mga procedures. So, parang ang dapat maintindihan ng mga kababayan natin dito, kung ito'y magtutuloy-tuloy sa trial, binibigay nila yung kanilang, kanilang mga puntos kung bakit hindi at bakit pwedeng ituloy o ituloy dapat sa trial, attorney. Ganon na nangyari. Tama po yun. Para magdesisyon po itong pre-trial chamber kung mayroon bang sapat na batayan ang prosecution para ituloy ang paglilitis. Kasi kung wala silang masapat na batayan, baka masayang lamang ang oras ng korte. At marami pa silang dapat gawing mas mahalaga. Isa pang nagulat ako, Attorney Duca, yung sagutan. Pwede na palang magsagutan doon. Akala ko walang sagutan Binibigyan lang mo ng pagkakataon yung dalawang panig na ipresenta kasi po yung prosecution gusto nilang mapatunayan na mayroong sapat na batayan para matuloy ang paglilitis. Syempre yung kalaban, yung depensa, papabulaanan naman nila at sasabihin nila walang sapat na batayan para wag na maglitis. At kung mapapansin ho natin, yung linyahan nitong si Nicholas Kaufman parang hindi ho naiiba sa linyahan ng ating mga kababayan na nandun sa kapanig ni Presidente Duterte. So wala pang, kasi kahapon meron akong mga narinig din ng mga interviews ng mga sa kabilang istasyon or sa mga Facebook pages. Ang sinasabi nila, hindi, ang babaw. Yung ang babaw, hindi pa rin natin pwedeng sabihin yan kasi hindi pa naman tapos Opo, hindi po. Ito parang preliminary lang para lang malaman kung meron ba talaga silang ebidensya na pwedeng pagbatayan para ituloy yung paglilitis. Kasi kung wala silang ebidensya para pagbatayan na pagtutuloy ng paglilitis, ititigil na ho ito.
So aantayin ho mga susunod na araw pa dahil meron pa ho yata sila nakaschedule ng mga hearing. Pag natapos po yan, magdedesisyon ho yung tatlong huwes ng ICC Pre-Trial Chamber at sila ang magsasabi kung may basehan para ituloy ang trial o walang basehan, kaya itapusin na natin at wala nang paglilitis na magaganap. Yun po ang magiging desisyon nila, either of the two. Kasi ang prosecution yata hanggang Tuesday, tapos Wednesday pahinga, Thursday, Friday naman is defense. Opo, tama po yun. Kasi binibigyan ng pagkakataon ng dalawa at tama lang po ito. Kahit po sa ating mga proseso, yan po yung due process na tinatawag. Doon sa oras o araw ng defense, pwede ring sumagot yung prosecution, attorney? Opo, kasi po pwede rin silang pagbigyan. At tama po yun, bibigyan ho sila ng pagkakataon para i-rebut naman yung sinasabi ng depensa. Palitan lang ho yan. Magkakaroon ho sila ng kanilang mga statements at may rebuttal naman yung kabilang panig. Kasi doon sa sinasabi ni Kaufman kahapon, pwede rin siyang, kumbaga, hindi ito, para mas maintindihan ng mga kababayan natin, ng mga sinasabi ng mga abogado rito at ipinipresent, ultimo, yung topic, yung kanilang posisyon, ito'y hindi disgrasya, ito'y planado, attorney, tama? Planado po yan. At meron ho silang mga submission sa ICC kung ano yung mga sinabi nila. May kopya po noon yung pre-trial chamber at ang court, ang ICC. Kasi hindi naman ho sila po pwedeng magsurpresa ng sasabihin nila. Tama. Kaya binibigyan po ng kopya yung magkabilang panig at ang korte para ho masagot naman nila. Para may rebuttal hong tinatawag. Kahapon din, sabi ko, pwede na palang mag-play ng video. Ang inaasahan ko, attorney, kahapon, bakit hindi tumawag ng witness? Kasama yun sa mga katibayan ng kanilang ipinaglalaban o kanilang ipinipresenta na katotohanan. Hindi pa ho kasi ito paglilitis. Ano pa lang ho ito? Okay. Pasimula pa lang, kaya hindi pa ho kailangan ng mga ebidensya. Hindi po natin kailangan ng testigo. Darating po tayo doon. Kung sasabihin po ng pre-trial chamber na may sapat na batayan para tuloy ang paglilitis, doon po magpipresenta na ang prosecution ng kanilang mga testigo at mga ebidensya. Kasi naisip ko kasi yun, yung mga, ako naman walang pinapanigan, parang tayo lang ay, para dun sa mga marites na nanonood at nakikinig. Yung kasing mga kahapon, mga pinresent na mga video clips, attorney, yun ba'y pwedeng tanggapin? At parang ang word, correct me if I'm ni Attorney Kaufman, yan ay parang cherry picking. Parang pinili lang. Pwede bang sabihin sa chamber na yon na Your Honor, yan ho'y 1 minuto ng 15 minutong interview. Ang binigay sa inyo ay 1 minuto lang. Paano po yun, attorney? Pwede po yan. Kasi papatunayan ho ng magkabilang panig na nagsisinungaling yung kabila, sila nagsasabi ng totoo. Normal po sa trial yon. So ang mauuna po niya sa halimbawa po, nagdesisyon ng pre-trial chamber na may sapat na batayan para maglitis, mauuna po magpresenta ng ebidensya at mga testigo yung prosecution. At pwede naman pong i-cross-examine itong mga testigong ito ng prosecution, ng depensa. At pag tapos naman po at nag-rest na ng kanyang kaso ang prosecution, doon naman po itong si Attorney Kaufman at ang team niya magpipresenta ng ebidensya, subject naman sa cross-examination naman ng prosecution side. Hindi ba cross-examine ginagawa ng depensa doon sa mga ebidensya ng prosecution, attorney, kahapon? Yung ngayon po, hindi po cross-examination yun. Kasi parang opening statement pa lang po yun. May kita po natin yan, kung iti-televise nila o ipapanood nila sa publiko, may kita ho natin yung tunay na cross-examination. Pag may iniupong testigo at magde-direct examination, saka naman ho i-cross-examine nung kalaban. Hindi ho cross-examine yung sinasabi ni Kaufman kahapon na cherry picking? Hindi pa po. Mga statements lamang po yun, mga generalities po yun. Dating pa po ng paglilitis talaga, doon tayo magkakaroon ng tunay na cross-examination. So parang pagkatapos nitong linggong to, parang may desisyon yung chamber na ilalabas na parang yung desisyon na yon ay parang doon yun kung itutuloy o hindi itutuloy sa trial yung kaso, attorney.
Eksakto po. Pag natapos po itong presentation ng mga prosecution at ng depensa, magkakaroon po ng pagkakataon ng korte na i-evaluate yung mga sabi nila at yung mga preliminary evidence nila at doon na magdedesisyon ng korte kung itutuloy ang paglilitis o hindi. Pag nagdesisyon po ang korte na ituloy ang paglilitis, doon natin makikita yung mga ebidensya na magkabilang panig. Kapag ang desisyon ng chamber attorney ay hindi dapat magtuloy sa trial, paano yan? Uwian na. Uwian na po. Tama po yun. At makakalaya na po ang Presidente Duterte at makakabalik na bilang mayor, siguro. Pero yun po ay kung sasabihin ng korte na walang basihan ang mga aligasyon. Yung ano yun, crime against humanities, yun po ay 3 kaso daw na pinagsama-sama, attorney. So ibig sabihin, pagka itong 3 ito ay di magdedire-diretso sa trial, uwian na. Pero pag may isang natira, dediretso ng trial, walang uwian. Opo, isa lang ho doon ang masabi ng korte na mayroong basihan. Tuloy po yun kasi hindi naman ho paramihan ng kaso yan, pabigatan po ng ebidensya na susuporta doon sa kanilang mga aligasyon. Iyon. Tapos pwedeng questionin yung technicalities niya, yung proseso, attorney. Opo, lahat po may karapatan at may kalayaan po ang depensa na questionin ang lahat, ipresenta ng lahat ng bagay na magpapawalan sala sa kanilang kliyente. Normal po yan sa mga defense lawyers. I-explain ba ng korte doon mismo sa chamber na yon kung bakit hindi nila tinanggap yung mga videos na pinresent kahapon, attorney? Pagdating na po sa paglilitis yan, o kaya pagdating ho yan doon sa pag sinabi, sa desisyon ng korte, ipapaliwanag ho nila kung bakit tinanggap nila o bakit hindi nila tinanggap. So may mga evidentiary value ho kasing tinatawag, baka sabihin ng korte, wala namang evidentiary value ito at ito lamang ay pure hearsay na hindi naman kayang patunayan sa paglilitis, so hindi natin tatanggapin. O baka naman sabihin nilang, malakas ito at po pwedeng mapatunayan, so tatanggapin natin. So pwede po, it could go either way. Okay, last question ko, attorney. Kapag hindi tinanggap ng chamber 1 o 2 videos na pinresent ng prosecution kahapon, will that weakens the case itself, attorney? Sa puntong ito, hindi po natin masasabi dahil hindi pa naman ho naglilitis. Ano po? Ngayon po, bagamat maipa-disqualify halimbawa, isang testigo, isang ebidensya, baka naman may iba pa silang ebidensya na mas malakas, baka po pwede pa na mapatunayan kahit na i-disqualify o in-exclude ho itong mga ebidensyang ito. Iyon. Magiging weak ba yung kaso kung nakita na natutulog si Attorney Panelo? Hindi, joke lang ho yun. Hindi, huwag niyo sasagutin. Baka naman no inantok dahil mahaba ang biyahe. Hindi, saka iba yung oras nila doon sa atin eh. Ay, attorney, opo, magkaiba ng time zone. Oo. Attorney Cecilio Duca, maraming salamat po sa mga paglilinaw na yan sa DWIZ. Maraming salamat po at mabuhay po ang mga saksi ni Duca. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!